Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. It's me again, Miss Jenny Lagu-Lagu. Guys, kaya gumagawa ko ng vlog ngayon kasi tanong ko lang, no, bakit lahat gusto mag-abroad? Diyos ko pa! Just me, Pulgoso. Ayan. Siyempre, iniisip natin sa unang sarap. Pero, masarap naman talaga mag-abroad. Kasi sarap ng pamamahal ng mga partner natin. Eh di wow, guys. So, yun na nga guys, yan. Bago kayo mag-abroad, pag-isipan ninyo na mabuti. Pero, syempre, kung yun naman talaga yung plano ninyo, yun yung may goal kayo, more than dyan sa Pinas, syempre, or nasa anumang bansa kayo, gusto yung lumipat ng ibang bansa, try nyo, oo, hindi naman mawawala yun. Pero, ang payo ko lang sa inyo ay dapat maging tiwala sa sarili na kayang-kaya mo, guys. Oo, hindi yung gusto ko mag-abroad kasi may nakikita ka dyan na kayang bilhin yung ching, kayang bilhin yung chung, diba? Yung madaling, parang akala mo madaling bilhin yun. Hindi rin, guys, kasi sa una talagang mahihirapan ka muna, guys. Actually, lahat naman sinasabi niya, una, mahirapan ka. Diba, ganun naman talaga, guys. Alam ko, nagsasawa na rin tayo sa sinasabi natin na mahirap sa una. Eh, totoo naman yun. Siyempre, di mo naman sasabihin yun kung hindi mahirap, di ba, guys? Kasi nararanasan ko yun. Yan, di ba? So, kung iniisip nyo rin, kung talagang ang sarap-sarap ng pakiramdam ko sa trabaho, oo, okay naman yung sa work ko, no problem. Pero minsan, may mga challenge tayo. Tulad yan, guys. Nakikita yung background ko, saan ako nakaupo, di ba? Walang AC dito kung saan ako nakaupo, guys. Kung maarting tao ako, for sure, di ako nakaupo dito. Baka hindi ako magtatagal sa trabaho ko, di ba? Yan, ang papayo ko lang, sana magtiwala sa sarili, magtiwala sa Diyos. Siyempre, kailangan natin yan kasi siya ang nag-guide para sa atin, para makaya natin yung everyday na ginagawa at nabubuhay tayo sa mundong ito, guys, di ba? Then next, syempre kailangan magtiyaga. Kasi lahat naman tayo, nagsisimula tayo sa lalo na yung mga walang perang papuntang abroad, tapos nangungutang, tapos sasabihin, gusto ko na lang gusto ko na umuwi, ganyan, kasi walang trabaho dito, ganyan. Meron tao na kailangan maghintay muna ng ilang months, pero kailangan willing ka rin maglabas ng pera mo para makapag-stay ka pa sa abroad. Syempre, until mahanap mo yung work na para sa'yo, na ibibigay ni God para sa'yo, diba? Tapos, kung wala ka naman mahanap na work, kung umabot ka na ng coming to 1 year, wala ka pang work dito, may problema ka. Di ako sure kung may problema ka or, kasi karamihan, may problema sila sa sarili nila. Either na mapili sa trabaho, maselan, maraming reklamo, may reklamo sa amo, may reklamo sa katrabaho, may reklamo sa trabaho, walang mangyayari sa'yo. So, ang ipapayo ko sa'yo, magtiyaga ka lang. Okay? Actually, kasi ako, nag-start ako dito, guys, na sinabi sa akin, housekeeping supervisor ako and receptionist. As a receptionist, anong iniisip mo? Ano yung paniniwala mo ano ginagawa lang ng receptionist? Of course, nakaupo ka lang, guys, 'di ba? At saka tumatanggap ka ng call ng client. Ganon. Tapos bigla ka na lang na, pinaglalagay ako ng water sa plants. Tapos pinaglilinis ako kasama yung cleaner sometimes. Hanggang sa, okay, tanggapin ko na lang. Sabi ko sa isip ko, hindi ako receptionist, hindi ako supervisor, housekeeping, cleaner ako. Tinanggap ko kahit ganun yung pakiramdam ko. Until na kailangan mo lang magtiyaga, tapos makinig ka lang sa amo mo, makinig ka lang kung anong pinapagawa sa'yo, hanggat tama naman yung mga pinapagawa sa'yo, yung inuutos sa'yo. Sige lang, go with the flow, guys. Hanggang dun sa after 2 years, naging okay naman. Naramdaman ko na ako yung supervisor ng mga cleaner. And then after 3 years, nakapag-renew ako sa same company. Naging naging office na ako. Sa office na ako, office staff. Naging office, di sana office na ako. I mean, naging office staff na ako. Diba? And then, supervisor also. In the morning, sa office ako.
assistant also, and then assistant of the boss. Kung anong kailangan nila, tawag, isulat mo yan. Kung anong kailangan ng amo mo, isulat mo. Eh, mamaya, kikitain ka, may meeting kayo, ganun. Then, after that, sa mga buildings na ako, yan. Tulad ito building na to, hindi ako naglilinis. Wala na akong ibang ginagawa, kundi samahan yung cleaner. I-check ko siya, anong ginagawa niya. Sasabihin ko, yan, tiis lang. Yan, ang inat, di ba? Tiis ka lang sa mga pawis mo na tumutulo yan. Kahit tumutulo yan, maya-maya may mga sahod na yan. May pera na yan. Diba? Enjoy mo lang, guys. Kaya nga, pinapayo ko rin sa mga nahihirapan sa work. Sabi ko, huwag niyong isiping nagtatrabaho kayo. Okay? Huwag niyong ganong seryosohin, pero gawin mong proper. Gawin mong tama yung trabaho mo. Ang sinasabi kong huwag mo seryosohin para hindi ka mainip sa work mo, hindi mo maramdaman yung pagod, hindi mo maramdaman yung homesick. Para bang nasa Pinas ka lang. Nag-work ka lang sa Pinas. Ayun lang, guys. So, sana nag-enjoy kayo sa payo ko. At sana makwento ko lahat sa inyo yung mga experience ko sa life soon as possible. Thank you for watching, guys. Miss Lagu-Lagu Jenny, it's here.